Ang ating pong tagapagsalita ay senior na rin po yan, senior citizen na rin yan. Eh. Pero pakatin nyo ng puno yan, baka unahan pa kayo niyan. Ganyan siya kalakas. Ganyan pa rin katindi ang biyaya ng Diyos physically sa Kanya. So, secret lang daw namin yon. So, purihin ng Panginoon, siya po ngayon ang current pastor ng ating pong iglesia sa Arenda, ang Arenda Bible Christian Church. Noon kami mga young people pa, siya po ang kuya namin. Dati na rin po siyang young people member sa PBCC. Hanggang sa naging kuya-kuya na namin, taga panahon pa lang nagtuturo na siya ng ginagamit na siya ng Diyos sa mga maraming gawain ng iglesia. Siya po ngayon ay may bahay o asawa niya, si kapatid na Jeanette Labisores at may 2 anak. Siya po din yung dati nagsabi sa akin na pumunta ako noon sa factory worker po siya sa may URC, University of Robina. Siya po yung nagsabi sa akin na, brother, kumain ka na ng marami niya, huwag ka na maglalabas nung candy, mga tuchirol. So, nung panahon po yun, nagpa-factory worker siya doon, talagang nabusog talaga ako ng maraming candy sa factory. Ngayon naman po, gagamitin sa atin ng Diyos para busugin din tayo sa mga salita ng Diyos. Ang ating pong tagapagsalita with the title o topic na, What shall I render to the Lord for all His benefits to me? Elder Pastor Cirilo Rogelio Dong, Kuya Dong, Labisores Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron ako kayong Bible? O, pakitaas. Okay? Yung wala, wag ho kayong mahiya. Pastor Third, bigyan mo ng Bible. Namimigay tayo ng Bible eh. Tapos yung ating mga miyembro ay walang Bible. Meron ho kayong cellphones? Ha? Pakitaas. Okay. Ang cellphone ho ay electronic Bible ang gagamitin ko. Kasi medyo, siyempre alam nyo na, medyo senior, monsignor, mahirap. Ito ang advice ko sa inyo, yun din ang ginagawa ko doon. Ina-allowed ko ang cellphones, kaya lang hindi pwedeng patayin ang wifi eh. Sa bahay, pinapatay kong wifi para sigurado kong nakikinig. Dito, bawal naman patayin. Kaya nasa inyo po ang choice kung pag may pumasok ng mga messages, ay entertain ho ninyo. Nasa inyo po yon. Para maging malinaw sa atin at hindi naman bawal yan gumamit. So, kailangan lang natin ayusin ang paggamit dahil pareho naman natin mapapakinabangan yan. Para sa ganon, happy kayo at siyempre, happy ang Diyos. Okay, tayo po ay magsimula. 9:15. Okay, itong buong isang buwan na tinatawag nating Christmas pasensya na, natanggal yung aking kabayo eh. Binaybay, pinag-uusapan natin ang 4 na linggong magkakasunod about Christmas. Sino nakakaalala? May naalala pa kayo? Sa akin, pwede kong i-apply dito, kaya lang 100 pesos lang. Pwede. Ma-recite nyo yung 4 na 4 Sundays topic, bibigay ko sa inyo ang 100 pesos. Para ma-rekindle natin sa ating kaisipan ang mga ating pinag-uusapan. Meron? Sariwa po sa ating isipan ang mga bagay na yan. Kasi ang pag-uusapan ho natin ngayon kasi ay conclusion na ito ng lahat ng ating pinag-aaralan. Summary. Kaya sabi ko nga sa presider kanina, pwede na tayong hindi magme-message eh. Pero half of the congregation, or more or less, ang siyang nag-testimony. The rest, sa isang taon na raw kayo, sabi ng presider natin, what tayo magagawa? Command siya, isang commander eh. The
The first ay the Messianic prophecy of Isaiah. Darating dito, kundi doon sa isang sabsaban, ipinanganak. Pangako ho yan. Kaya kung tayo po ay mayroong pinanghihawakang pangako, survivor ho tayo. Sa bawat araw, sa bawat buwan at taon. At habang tayo nabubuhay. Bakit po? Kasi nga, yun po ang pangako ng Diyos. Ipanganak. At magpapahayag. Siyempre sa ating paglalakbay, huwag niyo sabihin sa akin, hindi kayo nalulungkot. Okay? Kaya the following Sunday ay comfort for God's people. Ganun po ang bawat araw. May pangako ang Diyos sa akin, sa inyo, sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Pero, datapwat, ngunit ay mayroong mga problema. Hindi naman sinasabi ng Diyos sa bed of roses kapag ikay tumanggap. Kaya marami pong mga mananampalataya, sumampalataya, bukas, pakalawa, 2 buwan, 1 linggo, wala na, nawala simbahan. Bakit? Akala nila bed of roses to become a Christian. No. Mayroon pong mga paglalakbay na dapat ating dadaanan. Kaya nga po tiyatawag natin ay comfort for God's people. Rejoicing in God, our Savior. Habol ko. Mapasalamat ako dahil ang buhay na ito ay niligtas ng Diyos. Yun po yun. Nagsasaya tayo, enjoy kayo dito, inabot ng alas 11. Kung hindi ako nagkakamali. That Sunday. Bakit? Hindi ang tawag na enjoyment. Hopefully, yung lahat ng nag-i-enjoy prior to that day, ay naihanda rin nilang kanilang sarili para sumamba on that Sunday. Sana ay na-enjoy ang mga bagay na iyon. For rejoicing exceedingly and this Christmas. And now, what shall I render to the Lord for all His benefits to me? Uli, pasensya na kayo ha, minsan lang naman ako magsasalita dito eh. Wag ho niyong ipunin ang mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Dahil inaantay niya ang magpasalamat. Yes, nagpapasalamat kayo in everyday life. But in the congregation, yun ang sabi kanina sa huling bahagi. In the congregation, gusto ng Diyos na papakinggan ang kanyang mga anak. Dahil siya ay umiiyak sa Diyos. Ano naman? Ano kaya mga magulang? Mga magulang, nandito, ang mga anak ay humihingi ng kailangan nila. Papasalamat ba sila? Minsan, hindi. Malimit, hindi. Tama, mali. Ganun po ang realidad ng buhay. Pero ang Diyos natin, hindi man lang iimik yan. Bakit? Hindi. Magpasalamat ka man o hindi, pero napakaganda kung tayo ay magpasalamat tuwing linggo. Hindi po inabutan yan ni Kuya Robert. Laging sinasabi ni Kuya Robert, kailangan magkakaroon ng popcorn in the midst of congregation. Hindi yung popcorn na kinakain. Popcorn in the sense ng pasalamat. Naalala nyo? Eh bakit hindi? Awag ko lang dapat linggo-linggo. Bahagi ng buhay. Yun ang gusto. Kasi ang message ay salamat sa Panginoon dahil ganito. Hindi inabutan ni Kuya Robert. Hopefully, mangyayari yan. Alam ko na inaantay din ni Kuya Oscar yan. Bakit? Kasi yun ang, yung enjoyment, baga, kung papaano gagawa ang Diyos sa mga bagay na yan. Paksang tanong, ano ang aking ihandog sa Diyos sa lahat ng kabutihang aking tinatamasa? 2 pangungusap. Ang buhay na nailigtas, 1-11. Ang isang buhay ng may pasasalamat, verse 12-19. Andiyan po. Yan. Medyo okay na. Malayo sa akin ng konti. Okay.
Psalms 116 is a chapter in the Bible that expresses the psalmist's love for the Lord and gratitude for his mercy and protection. The chapter begins with declaring his love for the Lord and how he heard his voice and cry for mercy. But the Lord saved him. The psalmist praised the Lord for his graciousness, righteousness, and protection, and vows to serve him with a cup of salvation and a cup of thanksgiving. A song of an individual poem written after a difficult time of life has been endured, survived, or overcome. Key verse natin, ano ang aking ihahandog sa Diyos sa lahat ng binibisyong aking tinatamasa? One, ang isang buhay na may pasalamat, buhay na iniligtas. 1 to 7, loving the Lord who answers prayer. Mahal natin kapag sinasagot. Pag hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, Panginoon, medyo, nasaan Panginoon? So, kneel down, bend your knee, and pray. Pray without ceasing. God, sasagot siya. Marami na pong karanasan ang nangyayari diyan sa inyong lingkod. Sa pamamagitan ng panalangin isang patutuan, I'm going to keep calling on the Lord for help for the rest of my life. Hopefully, yun po ang dapat nating gagawin habang tayo nabubuhay. Tatawag tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Mike Enriquez, patay naman yon. Hindi ko lang alam kung nasa langit. Hopefully, kung nasa langit na. Hindi ko tatantanan ang Diyos. Dapat ganun ang maging attitude natin. Pag mayroon tayong hiningi sa Diyos, i-claim natin. Luna, to become a outreach of PBCC. Bakit? Mayroon na eh. Di ba? Pandi, kailan lang. Bago makalimutan, ang inyong lingkod, Pastor Third, huwag ho niyong pabayaan yan. Ang mindset ho niyan, to spread the gospel, to put up a new churches. Kung hindi ho niyo tutulungan yan, ay mahirapan. Kung sakasakali mga kapatid, medyo nalungkot lang ako, kilala niyo si Susan na asawa ni pangalan ng lalaki, ha? Jojo. Kilala niyo yun? Nag-dialogue kami. Nasa Laguna ako. Pumunta silang Cavite. Gusto ko mag-open ng Bible study sa isang subdivision. But praise God. Yes, ito Miguel, ang pagkaalam ko ay isa na sa mga leader doon sa church na yon. Kung nasundan natin isang outreach natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray na magkaroon pa, magpadala ang Panginoon ng marami pang mga manggagawa. Di ba? Kailangan. Isipin yung mabuti. Isang pastor, ilang leaders, 10, deacons. Ilang kayo dito, mahigit 100. Sa totoo ng hindi, ay medyo may kahirapan, pangalagahan ang mga nasasakupan. Kung linggo-linggo nandito kayo, malaking kasiyahan na ho yan sa namumuno. Hindi na kailangang dalawin. Yun po dapat. Pero yung po tinatawag natin, ng panalangin natin ay patuloy nating pagtitiwalaan. Verse 1 and 2, ang sabi niya, yan sa bahaging yan, na nagbabalangkas. Minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko at ibig. Minsan pa, kung tinugon ng Diyos ang inyong dalangin, hindi ba kayo mamamalagi sa bahay ng Diyos? Okay. Sa isang tao, kung kayo lumalapit sa Kanya at hindi kayo napapahindihan, hindi ba kayo doon mamamalagi na mayroon kayong pangailangan? Walang pagkakaiba ang mga bagay na yan. Dapat. Yun ang maging mindset natin. Near-death experience. Naranasan yung muntik ng madisgrasya? Yes, naranasan ko. But God promised. Verse 3,
Nung ako'y mahulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa dilim, lipos ng pangamba at masithing katakutan. Ang kamatayan po, hindi ho ang pag-usapan natin, hindi ho ang sentro. Kaya hindi ko binabalangkas yung ibang bahagi dito. Yun ho ang kinatakutan, but God promised na pagtagumpayanan niya. At yun ang huling pasusukuin niya ang kamatayan. Dito po sa bahagi ito ay pinapaalam po sa atin at pinapakita po sa atin. Then he summarizes his own experience when he was brought low. God saved me. Sa ating sarili, minsan, wala hong taong nandun sa tugatog. Lagi hong paminsan-minsan bumabagsak. Ano sabi ng verse 6? Sabi niya, si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklulo. Nung ako ay manganib, iniligtas niya ako. That's the promise of God. Kakaiba ang ginagawa ng Diyos. Hindi katulad ng mga magulang. Mga magulang, minsan bigo para suplayan ang pangailangan ng lahat ng ating mga anak. Pero ang Diyos, hindi siya nagkukulang. Meron bang pagkukulang ang Diyos sa bawat isa sa atin? Sa akin, wala. Ayaw ko sa inyo. Kung mayroon man, makipag-dialog kayo sa Diyos. Saan ako nagkulang, Diyos? Para bigyan ako ng aking mga kailangan. Minsan pa, God gave us our wants. Magkaiba yung need at saka wants. Magkaiba yon. Pero binibigay ng Diyos ang mga bagay na yan. To love God for His benefits to us is to be pure love. Whether pure or impure, it's up to you. There is no other love that can flow from the heart of the creature to his creator. Minsan, wala tayong utang na loob. Sa Espanyol, napaka-ingrata natin sa mga ginagawa ng Diyos na hindi man natin suklian ng pagmamahal. Yaong taong tumulong sa atin. Nakakalimutan na ba natin? It is a resolve to trust God exclusively and worship Him explicitly. Ang patutuo ng isang taong naligtas. Verse 8, 9 downward. Ang sabi niya, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Ibang klase ang sumulat dito. Gugustuhin niya. Di ba? So yun po ang isang hamon sa atin. Ang nagsasalita ay direktang tumatalakay sa Diyos at nagpasya na ipagpatuloy ang paglakad ng pananampalataya. Kaho, dahil year-end na, dahil dapat hindi ho tayo titigil. Mas dudublihin pa ho natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Mas dudublihin pa natin kung ano ang pinapagawa sa atin this 2023 ay ating magawa within this year come 2024. Ang alin kung paano tayo niya tinutulungan. You have delivered. Inligtas tayo ng Diyos sa iba't ibang mga bahagi ng ating mga pangailangan. Ang malakas na papuri na ito ay tumugma sa kadakilaan ng pagliligtas. I will walk before the Lord and the land of the living. Ang Diyos ho natin ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Dapat nating paglingkuran, dapat nating handugan ng pasasalamat sapagkat ang Diyos na yan ay hindi nagbabago. Maaari siyang magtungo sa krus ng may buong tiwala dahil nailigtas siya mula sa kamatayan. Kaya muli siyang lalakad sa lupain ng mga buhay. Ang Diyos natin ay patuloy na nangangalaga sa atin. Hindi ko pwede makakalimutan ang pagpalagi niyang ginagawa o ang ginagawa ng nanay ko sa buhay ko. Nagkukwento siya sa buhay ko mula nung ako'y pinanganak na tabingi ang aking paa, kaya kung ako'y lumakad, kala mo siga, kasi yun pong diferensya. Inaalagaan niya ako at mahabang kwento. Patay ng nanay ko, minsan kukwentuhan kami ng kapatid ko, nagpapasalamat ako. Bakit? Sapagkat yun ang realidad at bahagi ng buhay. Ang tunay na buhay
Ang tunay na mapagbiyayang tao ay isinaalang-alang ang presensya ng Diyos at kumikilos sa ilalim ng impluensya ng kanyang mga mata na nagmamasid sa lahat. Ang Diyos na ito ay nakafocus lahat. Kung kumandili ka man sa Kanya o hindi, still God is always God to provide the needs of His creation. Minsan isang araw, ang Panginoon Jesus ay naglalakbay mula Jerusalem, siya ay naglalakbay in between Samaria and Judea, nakasalubong niya ang 10 kitungin. Malayo pa mga kitungin sapagkat kalang kapanahunan ay bawal na lumapit. Parang noon pa mayroon ng COVID, di ba? Okay. At sumigaw, Panginoon, pagalingin niyo kami. Sumagot ang Panginoon Jesus, humayo kayo at magpasuri sa mga pari. In Luke chapter 17, 12 downward. Magpasuri sa mga pari. Habang sila naglalakbay, napuna ng isa na siya'y magaling na. Lahat magaling na. Siya'y bumalik agad sa Panginoon at nagpatir pa at sinamba ang Diyos. Sabi ng Panginoon Jesus, nasaan ang 10 kayong pinagaling? The rest is the history. Nasaan mga kapatiran natin? This Sunday is the year-end Sunday for the whole year. Sabi ng isang kumpare ko, okay lang ako malate, basta abutan ko man lang yung blessing, benediction. May ibang klase din Di ba? Yung iba nahiyak silid na ako Oh, so what? If your heart desire to worship God, come, enter His presence with love. Yun po ang gusto ng Diyos. Pangalawang paksa, isang buhay na may pasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa pagtanggap at pagtugon niya sa ating mga pangailangan. Ano ang ibibigay ko sa Panginoon? Verse 12, yun po ang key verse natin. Ang pasalamat ang nagtulak sa salmista na isipin kung ano ang maibabalik niya sa Diyos sa lubos na nagbahagi ng kanyang mga benepisyo. Matalinong iniisip kung bakit naging napakabuti ng Diyos sa kanya sa halip na kung bakit siya ay may problema sa lahat. Alam niya na ang mga problema ay karaniwan lamang sa lahat ng tao. Ngunit ang mga benepisyo ay kadalasang pag-ari lamang ng mga nagtitiwala sa Diyos. Is it true? Yes. Sa lahat ng nagtitiwala sa Diyos ang mga benepisyo. Alam niyo yung kantang, Count Your Blessing? Name them one by one? Diba? Is it real in our life? Diba? Dapat makita natin. Wala lang, nakalagpas lang. Sa maliit na bagay na ginagawa ng Diyos, God is concerned about that. Bakit bigay niya yan sa bawat isa sa atin? Ngayon kung nakaligtaan natin, okay lang. Darating ang panahon, magsusulit tayo sa Diyos. Hindi ko kayo tinatakot. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa kuman ng Diyos. Sinabi ng kapatid, pag-usapan natin ang muling pagbabalik, pero hindi dito. Singit lang natin ng konti. Haharap tayo lahat sa kuman ng Diyos at magsusulit tayo. Ano ang ating ginawa? Aking dadalhin ang saro ng kaligtasan, ang pasalamat ang nagtulak sa salmista na tumanggap mula sa Diyos. Bago tayo makagawa ng anumang bagay para sa Kanya, magsisimula tayo sa pasalamat na pagtanggap. Doon po tayo magsisimula. The only way we can repay God from whom everything comes is by taking even more from Him. Ano ang aking ibabalik sa Panginoon sa lahat ng kanyang gandahang loob sa akin? Verse 14, 18 downward. Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ako ay tutugon sa kabutihan ng Diyos sa mga panata na aking babayaran sa harapan ng kongregasyon. Yun po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Gustong mapakinggan ng Diyos ang ating pasalamat mula sa nag-uumapaw na kagalakan. Kung kayo ay pumasok dito na mayroong rejoice in the Lord. Yun po expressing. Yun po ang gusto ng Diyos. Pasalamat sa Diyos na nagmahal sa
akin, sa inyo, at sa PBCM family. Yun po ang inaantay niya sa akin. Ang sagot ng pusong nagpapasalamat, 13 downward, verse 14, tatlong pangungusap. Tanggapin niya ang kaligtasang alok ng Diyos. Di ba isang bahagi at nakapakagandang lagi nating saruin, Panginoon, salamat, niligtas mo ako. Salamat sa mga taong nagkalinga sa akin. Salamat sa mga taong nagpakilala sa akin sa inyo, O Diyos. Palagi nating sariwain ang kaligtasang kaloob ng Diyos na yan sa atin. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, kukunin ko ang iyong kaligtasan. O Panginoon, ang kapatawaran na nakay Kristo, ang pagpapakabanal ng banal na Espiritu ay at buhay na walang hanggan, walang pagsamba o paglilingkod na nakalulugod sa Diyos hanggat hindi ito nagagawa ng bawat isa sa atin. Hindi ho nasisihan ng Diyos. Sa alin? Tinatawag nating patuloy na paghingi ng tulong upang mapagtagumpayan natin ang buhay natin ito. Oh yes, going straight, but kung minsan lumiliko eh. Going straight, yes, minsan lumiliko eh. Going straight ang gusto ng Diyos para sa atin. Pangalawa, tatawag siya sa pangalan ng Panginoon. Kaya sa pamagitan ng taimtim na panalangin, mananatili siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos at aasa sa Kanya araw-araw para sa lahat ng kinakailangang biyayang nais niyang tatamasahin sa Kanyang buhay pamilya. Yun po yung dalangin natin. Hindi lang sa personal natin buhay sa pamilya natin, buhay sa iglesia na mga kapatiran. Kasama dyan para lalong natin ma-enjoy. Pangatlo, hayagan niyang kikilalin ang Diyos, babayaran mo ang aking mga panata at iba pa. Ang nakaraan ay naranasan ng Diyos at ang kaluluwa. Ito ay dapat nasarap ng lahat ng tao. Kung magkaroon ng tatlong bagay na ito, lahat ng banal na pagsunod at susunod, doon ay ang nakalaang buhay na ito. 2 Corinthians 5:17, meron tayong kantang ganyan. Makulay ang buhay na binago ni Kristo. Alam niyo yung kantang yon? Kung hindi, hanapin nyo. Songbox. Brother, di ba? Ay, yun ang buhay niya. Sasabihin nyo walang nabago. Kalokohan yon. Yun ay sabi ni Satanas, huwag niyong pakinggan si Satanas. Wala ka namang nabago eh. Wala namang, mayroon ba? Ay, minsan hinahamon pa tayo ni Satanas. Huwag niyong entertain niya. Panghawakan yung salita ng Diyos na yan, na pangako. Makulay. Bakit makulay? Sign of a good rainbow. Bakasyon kami nung last year ng anak ko. Isa, bunso, mahilig yun. Sa nature lover yun. Pumunta kami sa palayan. Maambon. Lumabas yung rainbow. Ang ganda. Tuwang-tuwa siya. Picturean niya kagad. Nagkukwento siya, Papa, ganun pala kaganda. Yes. Ang mga dahilan ng pasasalamat ay isa sa mga pangunahing elemento ng awit ng pasasalamat, the cup of salvation under the new covenant with His apostle. Ang Panginoon Jesus mismo. Ang cup of the covenant. Ginawa ng Panginoon Jesus. Tinanggap niya mula sa Ama at ginagawa niya. At yun po ang ginagawa natin every first Sunday of the month. Makinig po. Ang banal na hapunan ho, hindi ho yan basta ginawa-gawa lang ng ating mga leader, instituted by the Lord Jesus Christ. Sa mga miyembro natin doon sa Rinda, sabi ko sa kanila, hindi ko sinasabing umabsent kayo. Bakit? Ma-absent eh. Ang pakiusap ko sa inyo, tuwing every first Sunday of the month, dapat nandito kayo. Double celebration meron tayo. Tawag ng pagsamba at ang banal na hapunan. Praise the Lord. Malapit na silang magtagumpay sa ganoong araw ng linggo. Yun po ang ginagawa natin. Habang ako'y nabubuhay, magpapasalamat na iniligtas niya ako. Mahalin ko ang Diyos na tumutugon ng aking mga panalangin. Habang buhay ako, magpapasalamat sa aking mga magulang na inalagaan ako. Nabanggit ko kanina, habang buhay ako, magpapasalamat sa mga taong nag-angkay. Kuya Robert, Kuya Oscar, Kuya Vivian, so on and so forth. Matindi ang training. Sensya na kayo. Pastor Ted, okay lang. Kaunti lang natutunan ko sa Phibias. Bakit?
Sabi ko sa iyo, kakamot ka sa ulo eh. Pero alam niyo ba yung School of Romans? Sino nagbabasa ng Bible, Book of Romans? Alam niyo ba yun? Nabasa niyo yung Book of Romans? Mayroong bago. Ay, hindi naman bago, matagal na. Dito sa Bible school na ito, ang tawag dito namin ay Romans. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng Romans? Roberto, Bible School and Manansala School. Bang klase ano? Book of Romans, Robert and Manansala School. Ay sabi ko sa inyo, ang training, hindi ko makakalimutan. Sunday School. Siguro mga magwa 1 year na siguro kung matin dito eh. Tandang-tanda ko sa isip ko eh. Doon sa sulok. Sa susunod linggo, ikaw magturo ng Sunday School. Anong gagawin ko? Narinig po sabi ko, magturo ka Sunday School. Ay di siyempre, magbasa ka, babasahin mo, aralan mo, turo mo. Oo. Abot sa ulo. Aral. Sabi ko sa inyo, Sabado pa lang parang gusto ko nang hindi sisimba. Talagang aywan ko. Wala tayong magawa. Panginoon, tulungan mo ako. Ganito. Linggo na. Alam niyo, sa totoo lang, panalangin ko ganito. Sana po walang magtanong. Sunday school yun eh. Sana po walang magtanong. Ito na, upo na. Kung hindi ako nagkakamali, wala pa kami 10. Andun si Kuya Robert. Sabi ko sa inyo eh, hindi ko mapapakali eh. As badal sa ita, wala kang nagtanong. Di tapos. Di ba sabi ko sa'yo, ganun lang ang gagawin mo. Tapos, sa sunod, ikaw ulit. Wala kang magawa. Okay. Kuya Oscar, napakabuting tao ni Kuya Oscar. Maghanda ka ha. Simple lang, magbasa ka ng Bible. Isulat mo kung anong gusto lang. Isulat mo. Manalangin ka. Haba ng sinulat ko. Kapiranggot lang ang lumalabas sa bibig ko. Bakit? Inabot ng oras eh. Magkakalahating oras na. Okay? So, dito po sa bahaging ito, ay makikita po natin ang pangungusap na sabi nating ang Diyos na lagi nating inaasahan. Ang kadakilaan at katapatan ng Diyos. Kukumplituhin niya ang ipinasya niyang gawin sa harap ng Diyos. Maligaya ang tao tulad ng salmista at makapagbigay ng pagpapatibay mula sa kanyang sariling karanasan sa malawak na katuhanan at proteksyon ng Diyos. Pagtatapos. Ay, praise the Lord. Malapit na matapos. Magdagdag ko ng konti. Kalahating oras na, di ba? Kigising pa naman kayo eh. Kalahating oras pa lang naman eh. Okay? So pagtatapos, purihin ang Panginoon. Ang awit ay pagtatapos ang Hallelujah. Kapwa bilang pagpapasalamat, pagpapahayag ng personal na papuri at panawagan sa bayan ng Diyos na makiisa sa pagpapahayag ng pasalamat sa Diyos na ating tagapagligtas. Challenge po. Next Sunday, the first Sunday, the beginning Sunday of the first Sunday of the month of the year, ay simulan ho nyo. Isang young people ko, sabi, binilihan ko na, tinimbilihan ko na. 4 yung pinagbilihan ko. Kasi hindi pa. 2 taon na. Isa, may 1 taon na. Hindi ko lang narinig patutuo. Di ba? Sa linggo wala ako rito. Magpatutuo ka. Anong gagawin? Simple lang sasabihin mo. Salamat sa Panginoon, nandito ako nakapagsisimba, mahal niya ako. Upo ka na. Ganun lang ba? Yun lang. Sabihin mo isa, bakit naman, Pastor? Magpatutuo ako. Sabi ko sa kanya kasi matagal-tagal, 2 taon na. Bakit? Hindi ka ba Kristiyano? Nakatanggap mula sa Panginoon? O sige na nga, napilitan pa. Sabi ko, simple lang naman ang sasabihin mo eh. Papasalamat ako, Panginoon, dahil inligtas mo at bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan.
biglang tumawa eh. Nagpasalamat naman ako sa Panginoon Pastor ah. Sabi ko, hindi sa kongregasyon. Pakinggan mo, ang babasahin bukas o sa linggo, iyon ang hinihingi. Opo, sabi niya. Magtatapos ako. Nag-extend ako ng, okay. Okay lang. Okay. Ang pagsambaho natin ay yung pong sinasabi sa Psalms 100. Okay? Sum up ko lang yung Psalm 100. Ito po yung ginagamit sa, sa call to worship. Malimit. Okay. 5 pangusap lang. Una, magalak kayo sa Panginoon. Make a joyful song unto the Lord. Pangalawa, serve the Lord with gladness. Pangatlo, come into His presence. Number 4, know the Lord ng higit pa. Hindi lang yung alam ng sinasabing, ako'y ligtas na, simbala ko linggo. Ano ho ang responsibilidad natin sa Diyos? Ano ho ang responsibilidad natin dito sa simbahang ito? Hindi lang yung Zimbabwe. Pag simba mo, maya-maya, uwi na. Hindi ho ganun. Kundi ang panawagan sa atin, tayo ho ay maglingkod na lumapit sa Kanya at patuloy natin kilalanin. Then, the last, bless the name of the Lord, Yahweh. Kung pagpapalain ninyo ang pangalan ng Diyos, walang kaduda-duda, doble, triple, quadruple ang blessing na ibibigay ng Diyos sa inyo. Bakit? Bless the name of the Lord. Sino yon? Yun, tagapagligtas. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Bating pasalamat mula sa Arinda Bible Christian Church.